Meron tayong correspondent sa news natin, di ba? Andiyan ba live? Pwede ba natin makausap? Andiyan na. Ayan, ito, si Ms. Ria Fernandez. Hi, Ms. Ria. Ngayon naman po makakasama natin siya sa news, sa correspondent ni Ms. Ria Fernandez para magbigay po ng update sa mga kababayan nating nasalanta po dyan sa Bulacan. Hi, Ms. Ria. Good afternoon. Hello, Kuya Will. Maayos ba ang aking video ngayon? Ayan, yes. Ayan, nandiyan ka pala. Maganda Yes, Kuya Will. Naririnig niyo ba ako? Yes, ma'am. Naririnig ka na. Andito si Mama Hello? Miss Menchi ng alagang kapatid. Hello? Good afternoon, Ria. Rinig ba ako sa studio? Yes, ma'am. Nandinig mo kami? Yes po, Kuya Will. Loud and clear. Maayos ba ang aking video ngayon? Yes, ma'am. Maganda. Pati lipstick mo maganda. Magandang hapon po sa studio po sa Will to Win, Kuya Will, Ma'am Menchi, at sa lahat po ng nanonood ng Will to Win. Ngayon po, nandito po tayo sa Barangay Calvario sa May Kawayan, Bulacan, no? Nasa likuran ko yung bahagi ng kalsada dito sa barangay na lubog pa rin sa baha. Actually, itong Barangay Calvario, pag dinire-diretso daw yun, yan yung Barangay Saluisoy. Doon, mas malalim ang baha. Kanina, nung meron tayong mga nakapanayam na mga na-stranded dito, no? Meron isang ride-hailing app. Nasaksihan natin na kinansela na niya mismo yung booking ng kanyang pasahero na susundin niya sana sa Barangay Saluisoy kasi sobrang lalim ng baha. Hindi kaya ng kanyang motor. Maging ng mga malalaking sasakyan, nagbabalikan yung mga sasakyan kanina, no? Meron din tayong nakakausap na pasahero mismo, na stranded siya, galing siyang Commonwealth. After more than an hour of travel, tumigil siya dito, hindi siya makauwi sa subdivision nila na nandoon lang sa dulo. Tapos meron din tayo nakausap na i-rescue niya sana yung misis niya na nasa isang subdivision din sa dulo, pero hindi rin niya ma-rescue dahil malalim na yung baha. So, ang sabi ng mga residente dito, Kuya Will, malaking factor kung bakit hanggang ngayon may baha pa rin dito sa lugar ng May Kawayan, Bulacan ay yung May Kawayan River. Ang dahilan daw niyan is yung mga konektadong dam daw, nagpakawala daw ng tubig, sinabayan pa ng high tide, kaya hanggang ngayon mataas pa rin ang tubig sa ilang lugar dito. Kuya Will? Yes, bubuti na bibigay mo sa amin informasyon para alam natin mga kababayan. Kasi, ganun talaga. Pero sa ngayon ba may mga tumutulong naman sa ating mga kababayan dyan? Ang kwento sa atin ng isang pasahero, meron silang, yung LGU mismo ng May Kawayan, meron silang mga libreng pasakay, no, sa mga stranded. Kaya lang, hindi agad-agad nasusundo yung mga kailangan ma-rescue o makasakay, no, yung mga stranded. Katulad ng isa natin nakausap, mga magdadalawang oras na, mga 11 a.m. pa daw siya nag-aabang ng sakay mula sa local government, and then magdadalawang oras na hindi pa rin dumarating. Naiintindihan naman daw niya dahil hindi naman kakayanin talaga ng LGU na ura-urada marespondehan ng lahat na nangangailangan ng rescue. Kaya I think, Kuya Will, no, hindi lang dito sa May Kawayan, but even sa mga naikot nating lungsod sa Camanava area, yung mga LGU doon, kailangan din nila talaga ng augmentation, no? Hindi lang mula sa national government, kundi pati sa mga private organization. Okay. Ma'am Riyad, maraming salamat sa information na yan. Mag-ingat kayo dyan from May Kawayan, Bulacan. Di ba? Ano ba sinasabi niyo ano sinasabi niyo after the reporting? Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Thank you very much, Ms. Ria Fernandez. Okay, report. Ngayon, eto naman, magmula naman sa Malolos, Bulacan, makakausap naman natin na napakagaling din at nakatalaga ito sinusuwang lahat ng baha para makapag-report lang sa ating mga kababayan. Si Mon Guabes. Mon Guabes, pasok! Sorry. Mon, medyo hindi ka namin madinig. Mon? Siguro pa kaya lang. Naku, yan. Ang daming stranded na. Ayan. Baha pa din Sa Malolos, Bulacan. Mon? Do you hear? Magandang hapon, Kuya Will. Ay, magandang hapon, Mon. Mga kapatid. Opo, ako ngayon ay nakatayo ngayon dito sa MacArthur Highway na sakop ng Malolos City sa Bulacan. At makikita niyo sa aking likuran, talagang lubog pa rin sa baha itong MacArthur Highway, which is one of the major thoroughfares ng lungsod, no? Ito yung major entry at exit
point no, ng mga taga-Malolos. Kaya naman pag ito, talagang pumabaha at pag tumaas pa yung tubig, malaking problema sa kanila dahil mahihirapan silang makalabas at makapasok nga sa lugar. Umaabot na rin hanggang lampas gutter dito, kalahati na ng gulong ng sasakyan, itong baha dito sa lugar na tanging mga malalaking sasakyan at mga masasabi natin yung mga motorsiklo na tinutulak na lang ang pwedeng dumaan. Pero yung mga motorsiklo, may problema din dyan dahil pwede nga sila talagang hindi na mapaandar yan kapag nababad na ng matindi sa tubig. Mahigit 1 kilometer na rin yung traffic dito sa lugar at itong baha na pinapakita natin sa inyo ngayon mga kapatid. Kuya Will, patikim pa lamang dahil may ilang portions pa rin talaga dito sa Malolos, Bulacan, ang lubog pa rin sa baha. And other parts naman ng Marilao, Bulacan na ating binisita kanina kung saan labis naman yung putik na naiwan dun sa mga nag-subside na areas ng baha. No? Ang problema kanina, meron din mga rescue operations na ginawa dahil ilang mga pamilyang humihingi ng tulong na ma-rescue. At ilan dyan, nasamahan natin, nasakyan natin ng yung pinaka-operations nga ng local government dito at ng provincial government kung saan ang sinasabi ng mga residente, tinanong kasi natin, bakit di pa kayo nagpalikas kahapon? Ba't inantay nyo pa na abutin kayo ng ilang araw sa inyong mga bahay na nanubog na yung first floor no, ng baha? Ang sinasabi nila, mahirap kahapon. Kasi nga, malakas ang ulan, delikado, nangangambat sila. Pero ngayon, talagang nanawagan na sila ng tulong dahil una, walang kuryente. Pangalawa, nauubos na rin supply ng pagkain. Kaya naman ito rin yung mga bagay na tinutulungan ngayon ng local government. Gaya ng binabanggit mo, Kuya Will, no, na talagang unang-una makakatulong din naman talaga sa mga apektadong residente. Maraming salamat po sa iyong pagre-report. Pero kamusta naman ang ating kababayan dyan? Nabibigyan na ba sila ng pagkain ng local government? Nagsusuplayan na ba sila? Awa ng Diyos, Kuya Will, talagang naabot na naman na ng tulong at hindi lamang sa mga evacuation centers, pati rin dun sa mga areas na may mga residente na ayaw mo umalis sa kanilang mga bahay. Kaya isa rin yun sa mga pinapaabutan nila ng tulong kasi nga wala namang forced evacuation na pinapatupad ngayon, lalo't nagiging maaliwalas naman na yung panahon, so pinapayagan na rin silang manatili sa kanilang mga tirahan hanggang sa humupa na lamang yung baha. So in terms of giving food allocation or food packs, meron naman. Pero siyempre, hindi sapat no, yung mga ilan-ilan na natatanggap nila sa mga panahong labis sila nangangailangan. Yung mga nasiraan pa ng tahanan. Galing. Maraming salamat, Mon. Ang galing mag-report naman. Ang linis, ano? Clear na clear. Mon, mag-ingat ka dyan, ha? Katulad na sinabi ko, paano ba kayo nagsasabi bago ibalik sa studio? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Maraming salamat, Mon. Uy, nabasa mo nga. Ingat ka dyan. Galing, no? Para tayo, no? Di ba? Nasa baha kasi siya, eh. So, kung makikita nyo, yung sitwasyon natin, may mga lugar pa rin talaga nahihirapan pa rin. Alam mo, ito'y aral, eh. Sabi nga niya, bakit hindi pa kayo lumikas? In fact, kung may parating na bagyo, dapat siguro yung pag-asa, lagi naman yan nagpapaalala sa atin. Lagi sa mga news, sa social media, sa mga TV programs, sa news, na lumikas na kayo, even the local governments. Siguro, ma'am, di ba, ano dapat gawin? Actually, ang sistema dyan, Kuya Will, yung mga high-risk areas, naka-assign na sila, meron ng evacuation center na naka-assign sa kanila para hindi ka natatawid kung saan pa. So, kung kunwari ikaw ay taga-barangay so-and-so, dito ka sa pinakamalapit na eskwelahan. So, hindi ka na pupunta sa iba. So, alam na ng tao na dyan ka rin hahanapin. Nandyan ka nakalista. And so, kailangan pag ina-anunsyo naman ng inyong mga barangay officials yan. So, pag sinabi na nila na lumikas na tayo habang safe pa, kasi pwede ka namang bumalik. Kung kunwari, ay, mahina yung bagyo, okay lang. Pero naisip ko yan, maganda mapag-usapan ito. Ikaw, congressman ka. Pwede mo itong ilagay sa Congress. Bakit kailangan pa natin pumunta sa evacuation center? Bakit hindi na lang gumawa ng talagang evacuation center na meron pwedeng tulugan talaga pag may kalamidad? Isa yan, ha? Ako, sa galing to sa puso, kung kaya ko lang magpagawa ng ganyan sa bawat bakit hindi? Evacuation center. Ang ginagamit, eskwelahan, gym. Di gumawa talaga kayo ng evacuation center na hindi tinatamaan talaga ng ng tibayan. Safe ground. Di ba? Yes, so. Hindi lang tent ang tinutulugan. Lagyan ng magandang facilities ng comfort rooms, ng mga toilets. Ngayon pa lang, siya nangyayaring to, dapat yan ang pinag-uusapan nyo. Yung susunod na bagyo, dapat handa na tayong lahat para yung mga kababayan natin na ayaw umalis doon sa kanilang tahanan, maging komportable sila. Kung makikita mo, nakahiga nga sa isang nandun sa may mesa, kasi mas may kasamang bata, hindi komportable eh. Kung makikita mo ngayon, kung magsisilbi talaga tayo, dapat yun muna unahin. Yung iba,
dati, yung malalakas na bagyo, nakita ko, binaha yung basketball court. Saan titira? Doon din eh. So dapat gumagawa na ang ating mga pamahalaan, lalo na yung mga nakaupo. Yan ang dapat na dinidiscuss, yung hindi tayo away ng away. Hindi ba, etong panahon na talagang, hindi ba, na magkaisa para sa mga kababayan natin kawawa. 94.7%. Para alam nyo, tingnan nyo, Facebook ang gumagamit, puro mga kababayan nating mahihirap. Yan no ang buhay natin. So dapat, ngayon pa lang, after this, siguro, sa susunod na session nyo, dapat talaga mapagawa na tayo ng lugar na lahat ng ating mga kababayan, not just the basketball court, hindi lang yung mga lugar na eskwelahan, hindi ba? Kasi pag eskwelahan, wala namang magandang, syempre na lugar yan, eskwelahan yan eh. Kung mapapansin nyo. Yan lang ang aking Kuya Will, merong mga probinsya, merong mga LGUs na nagpatayo na talaga ng mga dissenting mga evacuation centers. Maganda yung ilang models na nakita namin sa probinsya. Yung talagang very friendly, pati yung mga alagang hayop pwedeng mong isama. Santo. Bakit Tarlac ang isa. In the Bicol area, I think may nakita na rin po bakit akong hindi ganito. napapakita yan? Dapat napapakita yan para sundan ng lahat. Yes. Diba? So doon at least ina-address yung need. Kasi yung iba ayaw lumikas kasi ayaw iwan yung alaga nilang kalabaw. Ito yung katuwang nila sa hanap Mga buhay. baboy, di ba? Baboy, yan ang mga source of income nila. Pero pag alam nila na doon sa evacuation center, pati ang ang anak mong dalaga ay may privacy, di ba? Tama. Kaya meron na yung mga tents ngayon yung collapsible tents. So ito yung ilan sa mga magagandang model na pwede na pong gayahin talaga. Sa bawat lungsod, no? Yun ang mangyari. Tapos yung toilet nila na magaganda, syempre yung nakahiwalay yung lalaki, nakahiwalay yung babae, tapos meron silang parang clinic doon. Kasi dyan nagkakaroon ng, di ba, mga sakit-sakit, nagkakawawan ganang lang yun, just a suggestion. Meron naman po talagang nagpapatupad ng ganyan. Ilan, sana talaga. buong Pilipinas. Kaya pag inabot tayo ng handa tayo. Okay, maganda, dahil tatawag kami sa ating mga kababayan na lalong-lalo nakafocus tayo sa mga lugar na tinatawag natin na talagang tinamaan na sa natin itong karina. Kasi ito yung hindi lang after ng bagyo umalis, si kanina, may habagat pa rin eh. Ito pa rin dinadala ng malakas na hangin na habagat, nadadala yung mga ulan. So tatawag pa rin tayo. Anyway, maganda ma-discuss yan, Kung ang sarap ng ganyan okay ba? Ano yun? Meron pa pala tayo sa nasa evacuation center. Huwag ko kayo magala dahil tatawag pa kami. Meron pa tayong mahaba pa oras natin. Tatawagan namin kayo at ang bibigay namin hindi tungkol sa mga tanong na para manalo. Magbibigay na sa bawat tatawagan ng 20,000 cash sa mga kababayan natin na nanonood sa Facebook, sa YouTube o sa TV Man. Okay, ito po, nandito naman si Gerald de la Peña, magmula po sa Mananday, Marikina. Gerald, pasok. Gerald. Magandang hapon, Kuya Will, Miss Nancy. Nandito tayo ngayon sa Mananday Elementary School dito sa Marikina. At ito ang eskwelahan ito ginagamit bilang evacuation center ng mahigit 4,000 individual or about 800 families na nakatira malapit lang dito. Actually, Kuya Will, meron 36 na evacuation centers dito sa Marikina dahil kailangan marami at itong Marikina, as we all know, ay suki na talaga ng pag-evacuate tuwing binabaha sila, tuwing binabagyo. So, kailangan talaga ng makitulungan. Pero alam mo, ang interesting dito, Kuya Will, sa mga oras na ito, sa mga panahon ito, ay wala ng baha dito sa Marikina. Ang explanation sa atin ng local government ng Marikina, lagi rin silang nagkagawa ng dredging sa Marikina River. Kaya lumalalim ito at lumalapad at yung tubig baha nga pagkatapos ng isang malakas na pag-ulan katulad ng nangyari kahapon, mabilis nagsasubside yung tubig baha. Ngayon ang problema, Kuya Will, kaya hanggang ngayon inapakarami pa rin tao dito sa evacuation center. Kahit wala ng ulan, kahit wala ng baha. Dahil ang daming mga ari-arian, ang daming tahanan ang nasira dito sa Marikina. In fact, ang estimate ng local government dito, about 50 million hanggang 60 million ang halaga ng napinsala mga ari-arian dito sa Marikina. At yan ay ginagawa pa nila ng paraan kung paano sila makakatulong, kung paano makakatulong sa pag-rebuild at kung paano mabibigyan ng ayuda itong mga nasiraan ng mga tahanan na ito. Pero sa ngayon, Kuya Will, dito sa loob ng evacuation center, kaya hindi ko na ipakita sa inyo kasi kung pumasok ako, matisira yung aking signal. Napakaraming mga residente yung pumipila sa mga
ayuda dito dahil kailangan talaga sila ng tulong dito at sila ay nahihirapang matulog, sila ay nahihirapang makapagpahinga dahil siyempre ibang environment ito at hindi rin sila sanay. At kanina rin po yung movement, nakita rin natin yung mga taga-Marikina dahil ang iniwan itong Bagyong Karina ay napakatinding putik at basura sa malaking bahagi ng Marikina. Kaya kanina nakakita tayo dito ng mga naglilinis ng kanilang mga bahay at mga bakuran dahil talaga naman grabe ang putik at basura ang iniwan nitong si Bagyong Karina. Kuya Will. Okay, thank you, Gerald. Pero mabuti naman at humupa na yung ano dyan. Alam mo naman, lagi natin problema yung Marikina River na yan. Dahil lagi niya na kinakatakutan ng lahat, no? So, mabuti naman kahit papano, mabuti nandiyan ka rin at kamustahin mo sila. Sabihin mo, huwag kayong mag-alala at may programang Alagang Kapatid at syempre ang MVP Group na makakatulong sa ating mga kababayan dyan. Tama ba, Ma'am Nemchi? Yes. Actually, yung ating team kasama ng Smart Communication, Gerard, nasa kabilang evacuation center din. Okay. At katatapos lamang din mag-serve. So, maaaring maikutan natin yung iba pang mga areas. Kung wala na sila sa evacuation center, doon mismo sa community nila, pupuntahan natin. Kasi alam naman natin naglilinis pa So, sila. Ma'am, until now, sabi mo nga for 10 days, tutulong pa rin kayo. Yes, tuloy-tuloy pa po yun. Tuloy pa. Okay. Gerald, thank you so much for your time at syempre, bahala ka naman sa ating mga kababayan dyan, ha? After Kuya Will. O, ano? Hindi ka ba mapapaalam? Extra GDP. Extra. Nagbabalik kami nga sa frontline, Gerald de la Peña, News 5. Thank you very much, Gerald, at sa ating mga reporters. Ito naman po ang Will to Win Frontline. O bakit? Diba? Ang Pwede. frontline, hindi lang umaga, hindi lang tanghali, hindi lang gabi. Pwede. Dapat lagi ka nakafronta sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayan, sa pangangailangan, in need. Okay? Yung ano mga pangailangan. Kaya nga nakafronta ka eh. Frontline. Lagi ka nasa harapan sa anumang pagkakataon. Sa news, sa umaga, frontline sa umaga, frontline sa tanghali, frontline sa prime time. At ito naman pong Will to Win. Hindi lang to frontline. Diba? Nandito kami sa inyo araw-araw bago mag-frontline sa mga report para naman ho makapagbigay ng saya. Ngayon lang to, at okay magkala. I'm sure, gusto ko lang kamustahin, no? Salamat sa ating mga news anchors na nagbigay ng mga latest na report, no? Sa ating mga kababayan. At